Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo ay nanonood ng ating video lesson para sa araw na ito. Okay? Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng ating pag-aaral. At kasabay nito, okay, tatalakayin natin ngayon ang pagbabaybay ng wasto sa mga salitang natutunan sa aralin. Okay, mga bata, pag sinabi nating pagbabaybay, okay, yun ay pag-i-spell sa English, no? Mag-i-spell tayo ng mga words na natutunan natin sa ating aralin. Okay. Okay. Layunin ng aralin na ito na madagdagan ang iyong kaalaman sa pagbabaybay at maintindihan ng mga ugnayan ng mga tunog at letra. Okay. Yun mga bata ha. So ang pag-aaralan natin ngayon is about pag-i-spell o pagbabaybay at the same time maintindihan din natin ang ugnayan ng mga tunog at mga letra. Okay? So, okay na tayo dyan? Sige, next na tayo. Okay. So dito, babasahin ang mga salita sa bawat bilang. Ulitin ng 2 beses ang pagbasa ng mga salita. Okay. Pansinin niyo mga bata dito sa unang column, no? Andiyan yung mga salita. Sa pangalawang column, meron dito, andito din yung mga parehong salita. Ang kaibahan lang, ito ay hinati, no? At kung mapapansin niyo, magkaibang kulay yung mga titik na nahati, no? At sa panghuling column, inulit uli yung salita dun sa unang column. Okay. Bakit ba tayo may hati dyan? Okay? May hati tayo dyan kasi para maipakita natin yung pagpapantig o paghahati ng mga tunog. Okay? Hinahati natin ang mga tunog o pinapantig natin ito base dun sa ating naririnig na tunog ng a, e, i, at o. No? Yung mga patinig na a, e, i, at o. Okay? Yan. Kaya dito sa unang salita, meron tayong plastic. 2 katinig yon, plus tik, tunog ng a at tunog ng i, no? Kaya kung sasabihin natin, yun ay plastic. Okay. Sa ikalawang salita naman, meron tayong palengke. Okay? Ang palengke ay nahahati sa ilang pantig. So, ito ay nahahati sa 3 pantig. Lengke. Palengke. Okay? Sa Ginoo naman, ang Ginoo ay nahati din sa 3 pantig, no? Tunog ng i, tunog ng o, at tunog uli ng o, no? Pag binasa yan, Ginoo, Ginoo, no? Ang paaralan ay isang mahabang salita. Ito ay binubuo ng ilang pantig? Tama. Ito ay binubuo ng 4 na pantig. Tunog ng a, tunog uli ng a, tunog uli ng a, at tunog uli ng a. So, paaralan. Paaralan. Yan. So, yun yung tinatawag nating pantig, yung paghahati ng tunog, no? Ng a, e, i, o, u. Para sa ikalimang salita, meron tayong munisipyo. Ito ay nahati sa ilang pantig. Okay, ito uli ay nahati sa 4 na pantig. Tunog ng u, tunog ng i. Ulitin natin ha. Tunog ng u, tunog ng i, tunog uli ng i, at tunog ng o. Okay? Munisipyo. Munisipyo. Okay.
So, kayo naman ang magbasa. Okay, kung tapos ng basahin, tayo ay lumipat na. No? Okay, para sa gawaing panuto bilang 1, mga bata, basahin at unawain ang mga pangungusap. Okay? Isulat sa kwaderno o sa inyong notebook ang titik ng tamang sagot. Okay? O, para sa unang katanungan, mataas ang aming blank upang hindi kami mapasok ng magnanakaw. Ano kaya ito? Para sa letter A, gate. Para sa letter B, got. O sa letter C, get. Para sa pangalawang tanong, alin sa mga sumusunod na salita ang ipinantig sa 4? Okay, pinantig daw ng 4 . Number 1, bata. Letter B, tindera. At letter C, magsasaka. Okay. Para naman sa ikatlong tanong, si Binibining Ramos ay aming guro. Ano ang daglat o pinaiksing salita na may salungguit, no? So, ang may salungguit dito ay yung salitang binibining. No? Paano kaya yan pag pinaikli? Ang sagot ba ay letter B, dalawang B, no? Isang malaki at isang maliit. Letter B ba, na puro B? At letter C, dalawang malaking titik B. Okay, kung yan ay nasagutan na, yan, lipat na tayo sa susunod. Okay. Okay, para sa gawaing pagkatuto bilang 2, no? Okay. Isulat ang mga letra upang mabuo ang salitang hiram, no? Gawin ito sa kwaderno. Mga bata, ito ay isang ano lang, no? Isang diretsong guhit lang. Okay, natin. Okay, yan po, no? Diretso lang yan, no? Wala yung hati, no? Okay, ano kaya ito? No, ano kaya yung mga salita na yan? I'm sure alam na alam niyo yan. Okay, sagutan na natin. No? Dito, ang tamang sagot ay titik U. O country. Ulitin natin ha. Ang sagot ay titik U at titik T. No? So, country. Dito naman ay titik O at titik N. So, button. Dito naman ay dalawang titik O. Ayan, pasensya na kayo. Pakit na sulat nito. Ito naman sa number 4 ay titik A. No, so, dito naman ay titik O.
Hindi, mali pala to, no? Hindi pala to safe, no? Ito ay titik H, no? Ito ay titik H o shop. At ito naman ay titik O. Yan. So, yun yung mga sagot, ha? Okay. O, next na tayo. Okay. So, dito naman, isaayos sa mga letra upang maitama ang baybay ng mga salita. Nandito sa kabila yung mga clue kung ano sila, no? Ito ay kainan. Ano kaya yan pag pinag-rumble-rumble? Ito daw ay naglalaman ng balita. Ano kaya yan pag na-rumble-rumble? No? Taong malapit sa'yo. Yan. Ano kaya yon, no? Nakatira malapit sa inyong bahay. O yan, ayusin nyo lang yung mga letra niya na para mabuo nyo yung tamang salita. Taong nag-aani sa bukid. So ano kaya yun? Okay, para sa ating pagsusulit, no? Pakisulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga notebook. No? Basahin maigi yung mga tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang tawag sa pinuno ng isang bansa? So, meron kayong mga pagpipilian dyan. Ano? A, B, C, D. No? Number 2, ano ang tawag sa kagamitang panulat? Tulitin ko, meron kayo dyan pagpipilian. Letter A, letter B, letter C, hanggang letter D. Para sa ikatlong tanong, sumasakit ang kanyang ngipin dahil marami siyang kinain na candy. Ang salitang hiram daw ay ano? Sumasakit ba? Candy, ngipin, o siya? Okay. Number 4, alin sa mga sumusunod ang pinantig sa apat? No, guro, A, B, mangangahoy, C, doktor, at D, bombero. Number 5, si Ginang Zaveta ay aming guro. Ano ang daglat o pinaiksing salita para sa salitang may salungguit? Yan. Ang salitang may salungguit dito ay ginang. Okay? Yan. Pili kayo dyan nasa A, B, C, at D. Okay? Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong notebook. At dyan mga bata, nagtatapos ang ating pag-aaral sa Pilipino tungkol sa pagbabaybay ng mga salita. Okay, sana ay may natutunan kayo. Magandang araw sa inyo at manatiling ligtas. Okay? Hanggang sa susunod.